Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maglalaban ang mag-inang Zoe at Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Itutuwid na ni Zoe lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa pamilya Tanyag. Kaya nang bigyan siya ng kondisyon ni RJ na isusuplong sa mga pulis si Moira, kapalit ng kapatawaran ni RJ kay Zoe ay hindi na ito pinalampas pa ni Zoe. Pinag-usapan agad nila ang magiging plano nila para mahuli ang inang si Moira. Nakipag-usap si Zoe kay RJ, Nushi G at Annalyn at nakabuo na sila ng plano kung paano kikitain itong si Moira. Pero bago nga yun, ay sinabi na nga ni RJ kay Zoe ang buong katotohanan na si Moira ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang tunay niyang ama na si Doc Carlos. Dinaya lang raw ni Moira ang lahat ng ebidensya para lang mapagbintangan si Annalyn at si Annalyn ang sisihin nitong si Zoe. Kaya mas lalong tumindi ang galit ni Zoe kay Moira. Kaya desidido na talaga si Zoe na wakasan ang kasamaan ng ina niyang si Moira. Tinawagan ni Zoe si Moira na magkita sila sa isang park. Kailangan raw nila na ayusin ang lahat. Lingid sa kaalaman ni Moira na may binabalak na ang anak niyang si Zoe laban sa kanya. Kaya nagpunta si Moira sa lugar kung saan sinabi ng anak niyang si Zoe sa kanya sa pag-aakala na nakikipag-ayos lang ang anak niyang si Zoe sa kanya. Nakarating si Moira sa park kung saan sila magkikita sana ni Zoe. Naghintay ng kaunti si Moira sa anak na si Zoe. Ngunit iba pala ang makikipagkita kay Moira. Laking gulat ni Moira na dumating si RJ, Nushi G at Annalyn. Nanlaki ang mga mata ni Moira. Sa isip-isip ni Moira na sinetap siya ng sarili niyang anak na si Zoe. Sumama ang loob ni Moira kay Zoe. Kinausap ni RJ si Moira na sumuko na lang siya sa mga pulis dahil finish na raw ang kasamaan ni Moira at kahit pilitin pa raw ni Moira na tumakas ay wala na siyang kawala. Dagdag pa nga ni Nushi G na katapusan na ni Moira. Dapat na raw pagbayaran ni Moira ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Dismayado si Moira sa nangyari sa kanya ngayon. Maya-maya ay lumabas si Zoe. Sinisisi ni Moira si Zoe. Trinaydor raw siya ng sarili niyang anak na si Zoe. Pero sinabi ni Zoe kay Moira na mas mabuti na raw na sumuko na lang si Moira sa mga pulis kesa mapatay pa siya ng di oras. Isa pa raw ay alam na rin ni Zoe ang totoo na si Moira ang nagturok ng insulin kay Doc Carlos. Kaya na meligro ang buhay nito. Nag-deny pa rin si Moira sa kasalanang ginawa niya kay Doc Carlos. Kaya nagalit si Zoe. May ebidensya na raw sila na si Moira talaga ang may kagagawan ng lahat. Kaya wag na raw magkaila pa si Moira. Wag na raw panindigan ni Moira ang pagiging sinungaling niya dahil buking na siya sa kasalanan niya. Wag na raw dagdagan pa ni Moira ang lahat ng kasalanang ginagawa niya. Hindi matanggap ni Moira na kayang-kaya siyang ilaglag ng sarili niyang anak na si Zoe. Sa wakas raw ay makakawala na si Zoe sa mga kamay ng inang si Moira. Alam naman raw ni RJ na napipilitan lang si Zoe sa mga pinapagawa sa kanya ng mami niyang si Moira. Kaya ngayon, mabuti na lang raw at natauhan na si Zoe sa lahat ng ginawang mas kasamaan
ng mami niyang si Moira. Samantala, dagdag pa nga sa kasalanan ni Moira ay ang malaman ni Doc Carlos na dahil kay Moira ay muntik na siyang matigok dahil tinurukan siya ng insulin ni Moira. Inamin mismo ng alalay ni Moirang si Olga, kaya napahinto si Doc Carlos sa pag-iinom niya. At gustong-gusto niyang makita si Moira para harapin at pagbayarin sa ginawa niyang kasalanan kay Doc Carlos. Mabuti na lang nga at nakaligtas pa si Doc Carlos sa bingit ng kamatayan. Kaya ngayon ay hahantingin ni Doc Carlos si Moira. Pag-alis ni Doc Carlos, nakakuha na ng tiyempo si Olga para umalis na ng hideout nila para hindi na siya maabutan pa ni Moira dahil panigurado raw na malilintikan siya kung sakaling malaman na nilaglag ni Olga ang sarili niyang amo. Hindi na nag-aksaya pa si Olga dahil nung unang araw natatakas sana siya kay Moira ay hindi siya nakatakas dahil naabutan siya ni Moira na paalis ng hideout nila. Hindi naman na nag-aksaya pa ng oras si Doc Carlos. Hinanap agad niya si Moira kung saan ito nagpunta. Nasabi naman ni Olga na makikipagkita si Moira sa anak niyang si Zoe sa isang parke. Kaya dumiretso itong si Doc Carlos sa parke na sinasabi nitong si Olga. Dahan-dahan na bumaba si Carlos. Nakita niya itong si Moira. Kaharap si RJ, Nushiji at Annalyn. Nagtataka nga si Doc Carlos kung bakit kaharap ni Moira ang mortal na kaaway niya na sila RJ. Naisip ni Doc Carlos na mukhang sinet up ni Zoe ang sarili niyang ina na si Moira. Natutuwa nga si Carlos dahil sa wakas ay sinet up na o pinagkanununan nitong si Zoe ang sarili niyang ina na si Moira. Nagtago panandalian si Doc Carlos. Naisip ni Doc Carlos na baka maraming nagmamanman sa paligid nila na mga kapulisan dahil sinet up nga nila si Moira. Hindi alam ni Doc Carlos kung itutuloy pa ba niya ang mga plano niya kay Moira. Ngayong nasa harapan na nga itong si Moira ang mga mortal niyang kaaway. Panigurado raw ay hindi na papakawalan pa nila si Moira at didiretso na nga nila ito sa kulungan. Sino kaya ang magwawagi? Tuluyan na kayang mapupunta sa kulungan itong si Moira? O itutuloy kaya nitong si Doc Carlos ang pamamaril kay Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!